Dito naman sa tanong ng mga netizens natin na tama, ang ganda ng tanong nila, hati ang opinion, players ba or si Coach Tito Victorero, ang take ko dyan pare, parehong problema. Number one, siyempre, sino ba ang bumubuo ng players? Di ba, ang coach? So, sino ang pumipili sa management? Siyempre, pumipili sa coach is yung management. Ang tanong ko lang pare sa'yo, kailan ba huling nag-champion yung Magnolia? Siguro 2018 pa ba? 16, Yeah. 18? 18, parang gano'n. Pwede mo na sabihin mga 6 na taon. Nag-aantay ng championship. Ito lang pare, yung overview lang ng sitwasyon ni Coach Tito. Yung 6 na yon pare, or 5 taon na yon, i-times 3 mo yon. 15 conferences yun. Siguro pare, baka hindi na makaantay yung mga netizens sa ng magandang resulta. Kasi pare, ngayon nowadays, maswerte ka na kung meron nga pare, naalala ko ito na, tutumbukin ko, Coach Joel Banal, nag-champion, pinalitan eh. Pare, naalala mo yun, Honeycutt, basta nag-champion sila, All Filipino. Tapos nag-honeycutt ng Dapaling Conference, na out lang. Pare, tinanggal. So, alam mo, pare, sa akin, para maintindihan sa sitwasyon sa PBA, kahit nag-champion ka, pwede kang palitan. Coach, Coach Austria, 7 championship eh. Di ba? Biglang bumalasa eh. So, yan, discretion ng management yung pagpalit. So, lahat ito, tama yung mga nararamdaman ng kuwana. Baka nainip na masyado itong mga netizens natin na naghahanap na ng championship. Bakit 15 conferences na? Wala pang resulta. Bakit ka mo? Alam mo, yung tinatakbo ni Coach Tito, lahat ito talaga guard. Small lineup talaga siya. Bakit? Guard heavy siya eh. Dribble, drive, open court, run and gun. Yung typical na usong-uso ngayon, dribble, drive. So, binugbog niya ng puro gwardiya. Sometimes it works, but sometimes, siyempre, pag nakatapat ka ng the likes of San Miguel na ang lalaki ng lineup, malalaki na, mabibilis din tumakbo, doon siguro nagkaka-add na disadvantage. Ang kay Coach Tito, tama naman nung una, it's just that meron lang sila siguro mga hindi makita-kitang formula na para maibalik yung dating, galing yan siyempre kay Coach Tim Cone eh. Mabigat yung iniwanan ni Coach Tim Cone dyan. Grand Slam ata yung bago niya iniwan yung Pure Foods. Talagang mahirap tapatan and talagang kailangan talaga ng masusing evaluation itong gagawin dito sa mga players ng Pure Foods para maging formidable ulit, para panlaban ulit. Yeah. Kasi kung ang tanong ng isang netizen, kung papalitan ba, na which is ang daming nabanggit nga, ang daming umuugong-ugong dyan, kung yun pa rin ang lineup at you will expect the same result, hindi magkakaganon, hindi mangyayari yun. At depende kung bago ba yung papalit na coach o veteranong coach. Isa pang tanong yun. At pangatlo, gaano ba kabilis ang transition ng pag-champion? Kasi it takes time para kang bumuo ng isang championship team eh. Kailangan, di ba pare, tama yung rekado, tama yung materialis mo, meron kang pang small lineup, meron kang pang big lineup, kompleto. Hindi naman yan yung kamong lineup mo pang effective ka sa San Miguel. Paano naman doon sa mga ibang teams na maliliit? Kung wala ka rin panapat doon, hindi ka rin naaabot sa finals kung kulang-kulang din yung materialis mo. So, malaki pagkadating sa championship game, sa championship, mag-form ng isang championship team, napakahirap. And lahat yan nakabase sa sino ang papalit na coach kung sakaling papalitan. Pero kung i-retain si Coach Tito din, sa akin, ang take ko rin kay Coach Tito, okay pa rin naman. Kasi dapat talaga isang matinding, masusing evaluation na sa 15 years niyang tenure niya, dapat makita na ni Coach Tito yung what needs to be done, what needs to be changed.
para hindi magaya yung dati niyang performance sa mga darating na taon. Kasi at the end of the day, players ang naglalaro naman eh. Tama pa rin sinasabi mo, coaches loses game. Ang nagga-guide lang naman dyan is yung coach. Pagka nagkakaintindihan naman kayo sa loob ng court, kahit kindatan, hindi naman nakikialam ang coach. Basta everything is good, everything's being executed, maganda ang game plan, sumusunod kayo. Ang coach lang naman dyan, nag-guide, nagtitimo kayo. Ang sumushoot ng bola, players lang naman eh. Pagka pagod ka lang naman, doon ka lang naman ilalabas ng coach eh. At the end of the day, it's ang player na naglalaro.